Mga kwento ni Fermo. Kinagabihan, ang mga kayamanan ay inilipat ko ng pwesto. Natutulog ang mga kapatid ko noon. Sa may silong ko inilagay, sa ilalim ng kulungan ng manok. Naghukay ako doon. Nilagyan ko ng tabong sako at tabla. Tinabunan ko ng lupa. Siyempre, hindi ko sinama yung 3 gamit kasi baka mamatay pa ako noon eh. Meron lang akong iniwan sa may itaas noon. 2 gold bar na binalot ko naman ng tela. Nilagay ko sa pinakasulok ng aparador. Ang gusto kong gawin namin doon ay titipakin ko lang ng pakonti-konti. At ang bawat tipak, yun ang ibebenta ko. Sa malayo ko ibebenta at hindi ko sasabihin kung saan ako nakatira. 2 araw ang nakalipas at kung hindi ako nagkakamali, bumungad na talaga itong mga tao. Sa beranda. Nakausap pa nito si Manny. Araw yun ng Sabado. Walang klase sila. Nakikita ko mula sa ang mga tao kaya dali-dali akong umuwi. Tinanong ko kung anong sadya. 3 lalaki at ang sabi naman itong isa na medyo matanda na pangalan nating Jose. Bakit hindi mo nalang ibinenta yung bulto? Bakit inuunti-unti mo dong? Mas malaki ang halaga kapag nakumpleto ang kwintas. Ayon sa nag-utos sa amin, kumbinsin ka daw dahil ang perlas daw na yon galing sa ibang bansa eh. Ano po bang pinagsasasabi nyo? Pati tuloy itong mga kapatid ko naniniwala na may ganun ako. Ismael, tama. Yun di ba yung pangalan mo? Ka na magkubli. Huwag mong paabuti na magkaroon ka ng problema. Eto na kami oh. Inaalok ka na lahat, ibenta mo pero siyempre sabihin mo sa amin kung saan mo nakuha. Nagmula sa panahon pa ng Hapon yun sa masusing pagsisiyasat ng mga perlas. Pwede bang umalis kayo? Hindi ko po kayo maintindihan Sa tono ng pananalita niyo parang nagbabanta pa kayo. Manny, Joey, pumasok kayo sa loob. Wika ako noon. Tinitigan ako nitong si Jose. Tinuro ng kamay bago umalis sila. Kinabahan ako noon. Matapos umalis, eto na naman ang mga kapatid ko. Sandamukal na katanungan ang dumagsa sa akin mula sa kanila. Na kesyo meron ba daw ako noon? Saan ko nakuha at marami pang katanungan na pwede ko namang sagutin. Pero pinili kong wag na lang. Sabi ko wala talaga ako noon. Namamaratang lamang ang mga yan. Hindi ko alam ang pwedeng mangyari pero inihanda ko ang sarili ko. Pagsapit ng gabi, alertong-alerto ako. Hawak ko noon ang tabak ni tatay. Itong mga kapatid ko nakikita yung mga kinikilos ko noon. Nagtatanong kung ano daw ba ang gagawin ko. Sabi ko matulog na sila. Tumambay ako sa beranda. Madilim ang lugar pero may amag gawa ng malawak kasi yun. At makikita mo ang paparating kahit anino lang. Sa hindi ko malamang dahilan, nakarinig ako ng bulong. Boses na pamilyar sa akin. Boses ng babae na siyang nagbigay sa akin ng swerteng ito. Na parang habang tumatagal nagiging malas na Ang sabi ng bulong, huwag ko na daw pahirapan ang sarili ko. Madali lang umanong lutasin ang problema. Patayin ko umano ang kung sino sa tingin ko ay banta sa buhay namin. Yugyug yung ulo ko. Hindi naman guni-guni to. Kasi nga kahit sampalin ko pa yung mukha ko naroroon pa rin yung boses At paulit-ulit na sinasabi yung madali lang lutasin ang problema. Hanggang sa sumabat ako noon. Sabi ko kung madali lang sa papanong paraan. Ayon sa bulong na ito, 1 beses lang daw siya gagabay sa akin. Ito lang sandaling ito at pagkatapos noon ay hindi na. Ang lulutas umano sa problema ko ay yung 3 bagay na ibinigay niya.
Alam ko naman na daw ang mga gagawin ko pero pinipili ko daw na magpaka-inosente. Gamitin ang nakalakip sa libro habang nasa isang ritual. May mga pamantayan at pamamaraan na tutugma sa bawat sitwasyon. Pumili lang daw ako doon. Matapos lang magsalita ay hindi ko na narinig pa ito. Siyempre malakas ang loob ko at naniniwala na sa mga sinasabi ng bulong Walang ano-anong pumasok ako ng silid ng mga magulang ko at kinuha ang 3 gamit. Meron akong natatandaang pahina. Sumpa ito na siyang inilalagay sa paligid ng bahay. Para bang laso ng sumpang yon. Inalam ko yon. Pinag-aralan ng mga nakalagay na talata. May ritual. Madali lang gawin. Ang problema ay may mga dapat bantayan kasi nga baka magkamali ako at imbis na proteksyon ito, kami pa ang tamaan ng sumpang yon. Ang gagawin ay kakatay ng kahit anong hayop at ang dugo gagamitin sa ritual. Isang kandila lang kahit anong kulay. Tapos tawas tapol. Saktong-sakto. May tawas tapol ang nanay na nakalublob sa lana. Nabili ito ng tanay sa isang pagtatanghal. Yung mga nagbebenta ng mga organikong gamot gamit ng mga megaphone. Tapos naglalabas ito ng ahas. Yun ang nabila ni nanay nito. Pangontra sa mananap daw yun. Mga maligno at iba pa. Ultimong aswang pwede. Kinuha ko ang tawas tapol at magkakatay na ako ng manok nun. Meron kaming native. Hindi nakatali. Gumagala lang at alam ko kung saan nakadapo kung kaya hindi ako nahihirapan nun. Matapos kong magkatay ng isa ay kinuha ko ang dugo. Nilagay sa maliit na pinggan. Gabing-gabi na nun Sir Seth nang isagawa kong ritual. Ang dugo ay nilagay ko sa gilid ng kandila. May sindi na itong kandila at nagsimula kaagad akong mag-usal. Hindi Latin ang inusal ko kasi alam ko na ang kahulugan ng bawat salita. Buhat nang nakita ko nga sa wikang lokal yon. Mabilis lang. Inilagay ko na ang tawas tapol sa dugo. Nagtayuan ang balahibo ko matapos nun. Hindi ako sigurado pero para bang may kakaibang nangyari sa paligid. Bumigat. Napakalamig. Hindi ko alam kung paniniwalaan niyo ako pero ito pong kwento ko. Maniwala kayo. Dahil bukod sa mga narinig niyo, may iba pang karugtong ito at talagang mamamangha na talaga kayo Sir Seth. Kinuha ko na ang dugo. Pinatak sa bawat kanto ng bahay. Sa hiligi banda. Ang iba, sa kung saan ko gusto. Sa puno ng niyog, sa may bukana ng daanan patungo sa uma at patungo sa nayon. Ang bisa nito lahat ng taong may masasamang loob na papasok sa lugar, lalo na sa nasakop na nilagyan ko ng dugo. May mangyari. 2:00 ng madaling araw, tumambay ako sa may biranda. Hanggang sa nakatulog na lang ako noon. Nagising ako bukang liwayway na. Paggala ko sa paligid ng bahay, meron akong nakitang taong nakasandal sa bato. Sa bandang likod. Sapo ang dibdib at nakasimangot ang mukha niya. Hindi ko kilala yung taong ito. Hindi din yun kasama ng bumisita. Pero may nakasukbit na baril sa tagiliran niya. Lumapit ako. Nakatitig sa akin ang tao. Medyo may katandaan na at may dugo sa gilid ng kanyang bibig. Sabi ko anong ginagawa niya sa lugar. Hindi naman ito nagsalita nun. Hanggang binunot ang baril at tinutok sa akin. Kinalabit pero hindi pumutok. Napapikit ako ng mga mata. Nagmumura itong tao tapos binitawan ng baril. Kitang-kita kong nagtaka ang mukha niya. Habang ako naman nun, maihi-ihi talaga sa takot. Mabuti na lang hindi pumutok Patay dapat ako nun. Ang kintab ng baril at alam kong bago lang ito pero ayun nga, hindi pumutok. Napansin kong lumingon sa kanluran ng tao.
at ganoon na lamang ang panlalaki ng mga mata ko gawa ng may nakikita akong tumatakbo palayo. Nasa 4 na tao yon. Tingin ko yung mga kasama ito ng taong ito at kung hindi ako nagkakamali. Habang natutulog ako ay nagtatangka itong manloob ng bahay. At itong taong ito, tinumaan ng ginawa kong sumpa. Sabi ko, kung ano man ang sadya nila, nag-aaksaya lang ng panahon. Ano? Inatake ka, no? Mabuti sa'yo. May baril ka pa. Kinabahan ako dun. Ngayon tingin mo tutulungan kita. Isusumbong kita sa pulis. Nagsalita ang tao. Pangalanan natin itong Markila. At ang sabi noon ay wag daw gawa ng aalis daw siya. Paano makakaalis sa ganyang kalagayan? Sabi ko. Nakadungaw sa may bintana si Joel. Nagtanong kung bakit may tao. Sabi ko naman ay punta ng tanod doon sa may nayon. Ipaalam na may mangloloob sana sa bahay pero inatake yon. Nagmamakaawa yung tao. Tutulungan ko daw siya. Aalis din naman siya noon. Bad trip ako sa sinabi niya, Sir Seth. Kung sakaling hindi ako naglagay ng sumpa, malamang pinatay siguro kami nito eh. Tsaka tinangka niya ng barilin ako eh. Sipain ko pa nga sana eh. Sige na Joel, dali, puntahan mo. Si Manny, wag mong palabasin ng bahay ah. Sabi ko. Sumibat ang kapatid ko. Walang kalahating oras ay bumalik na ito at may kasamang 2 tanod. Tinuro ko na nasa likod at sabi ko mag-ingat sila kasi nga may baril yon. Hindi lumapit ang mga tanod. Ang isa sa mga ito ay sinabing pupunta ng pulis sa barangay. May dumating na pulis tapos yon kahit pamukhang naparalisa ang katawan ng taong ito. Dinakip. Inimbestigahan ako kung anong nangyari. Bakit may ganon? Sabi ko hindi ko alam. Dagdag ng pulis ay mukhang mangloloob nga. Posibleng may mga kasama ito at sabi ko may kasama at nagsitakbuhan yon. Iniwan yung nakasandal na lang sa bato. Hindi ko naman nakita sa aktwal basta may mga kasama at namaataan ko ito na nagsisitakbo pero umaga na. Matapos umalis ang mga tao sa bahay, napabuntong hininga ako ng malalim. Magaan ang loob ko. Tingin ko ay hindi kamalasan ng 3 bagay, kasama ng kayamanan. Kung hindi kompletong konsepto ng swerte ang mga ito. Hindi naman maiiwasan talaga na may magkaka-interes lalo na't mayaman ako noon. Pero may proteksyon dito at yun na nga ang galing kay Melinda. Akala ko noon ay matatapos na ang lahat. Simula lang pala ito. Hindi nawala ang umaaligid. Hindi man lumalapit pero may nakikita talaga ako noon. Ang layo kumpara dati. Napakapayapa ng lugar dati. Walang ibang makikita kundi ako. Mga kapitbahay at mga kapatid ko ang gumagala sa lupain. Pero ngayon hindi ko nakilala eh. Kaya naman nakapagdesisyon akong ihatid sundo ang mga kapatid ko noon. Kasabay naman ito, pasimple din akong naghanap ng kliyente sa bayan banda. Sa tuwing hinahatid ko yung mga kapatid ko, dumediretso ako sa bayan. Medyo malayo pero nakakarating naman ako ng maayos at nasa oras noon. May napagbenta na ko noon ng tipak ng bareta. Malapit sa dagat nakatira at banyaga ang asawa. Hindi katulad noon na sinabi ko yung pangalan ko at kung saan nakatira. Sinabi ko lang na napag-utusan ako tapos taga-malayo ako. Nagaling akong Romblon. Malaking halaga ang binigay sa akin noon. Hindi ko binigla ang paggamit sa pera. Paunti-unting bili ng mga importanteng gamit. Gusto ko sanang baguhin ang bahay pero nakakahiya naman sa nagpagawa nito na siyang amo ko na. Ang naisip ko na lang noon ay magpagawa ko ng babuyan. Pwede naman yun dahil ayon sa tatay ko dati. Ayos lang magtayo ng babuyan sa lupain eh. Bukod sa naisip kong yan ay naisip ko na din na lumipat na lamang kumbaga. Na maghahanap ako ng lupain na mabibili. At ito na yung tatayuan ng bahay. Kaso masyadong komplikado eh. Mantakin yung hikaos kami tapos magkakaroon ng ganun, di ba? 2 buwan ang nakalipas. Pinasimulan ko na ang babuyan. May mag-amang karpentero sa amin.
Ako naman noon ay tumutulong na lamang. Ito mga kapatid ko ay alam kong nagtataka pero nagwawalang kibulang. Alam nilang may tinatago talaga ako. Kilala ko sila kaya alam ko kung ano ang mga nasa isip at sa loobin nila. Kahit sa pagtitig lang. May mga napapadaan pa rin. Patuloy lang na kinasanayan ko. Hanggang sa hindi ko inaasahan na bibisita itong si Mang Siranyo. Pagkabungad pa lamang sa bahay, nakita ko na kaagad ang reaksyon na para bang gulat na gulat. Lumapit ito sa akin. Anong nangyari? Bakit hindi ka na kumukonsulta sa akin? Ibang-iba ka na. Tingin ko'y ginagamit mo na yung nasa libro. May nabalitaan akong gusto daw manloob dito tapos inatake. Ikaw ba ang may gawa nun? Wala na akong lusot. Kahit na magsinungaling ako ay alam kong alam na ni Mang Siranyo ang lahat. Sinabi ko na lang na wala akong mapagpipilian kasi nga may pagbabanta sa buhay namin. Dagdag ko pa'y napagkamalang may kayamanan daw ako. At doon na nagsimula ang pagdaan at pagbisita ng mga hindi kilalang tao. Hindi ako nagpakumpiyansa kako kaya gumawa ko ng sumpa nun. Sabi ko na, ang lakas ng sumpa. Nakakapangilabot, Ismael. Kapag may napadaan ditong biyasa ay malalaman kung sino ang nakatira. Hindi pwedeng tabunan ng sabulag ang sumpa. Mabuti sana kung presensya lang sa katawan kasi pwede pero kapag sumpa, mararamdaman ng mga katulad ko. Sa ngayon ba may problema ka pa? Kung wala'y tanggalin mo na. Palitan mo lang ng poder. Meron pa po. Hanggang ngayon may umaaligid pa rin eh. Kaya nga tidsundo ko na yung mga kapatid ko. Poder po o wala naman mga itutulong yun, di ba? Tao yung banta, hindi katulad po namang kukulam. Baka pisikalan yung posibleng maganap eh. Kung sa bagay, pero delikado pa rin ha. Baka mas lumala ang problema mo. Teka, ganito na lang. Bakit hindi mo na lang kaya kulamin? Kesa magkukumsumisyon ka sa nakikita mong umaaligid eh. Lapitan mo, kilalanin mo yung katanyagan. Kulamin mo o hindi naman kaya. Alamin kung saan nakatira. Doon mula sa bahay nila lagyan ng sumpa. Huwag dito. Wala na eh. Mangkukulam ka na eh. O nga no. Bakit hindi ko naisip yun? Pwedeng pwede. Nga pala Mang Siranyo. Ano bang mangyari sa akin kapag patuloy kong ginagamit yung libro? Wala. Ganyan pa rin, pangit. Hindi katulad ko na mas tumatanda lalo na kapag gumagamit ng malalim na kaalaman. Sa'yo kasi kasunduan na yan na matagal nang may kapalit. Ang kapalit niyan yung kaluluwa ni Melinda. Walang mangyayari sa'yo, kumbaga. Laruan na lang yung mga yan para sa'yo. Huwag mo akong tatablahin ha. Magkakasubukan talaga tayo. Pero huwag mo nang subukang lumaban kasi nga matanda na ako. Hindi ko nakakayanin. Para bang matatawa ako nun. Hindi naman nagtagal ang matanda. Nangapi lang ito sa bahay tapos umalis na. Sinabing ikonsulta ko pa din daw sa kanya ang lahat para na rin kahit masama sa tama ko naman magamit ang nalalaman ko. Ginawa ko ng gustong mangyari ni Mang Siranyo. Inaalam ko kung saan nakatira ang mga tao. Lalo na yung pinangalanang Jose. Inaalam ko din kung saan nakatira yung matandang napagbentahan ko ng perlas. Yun ang dahilan Kahit pa matatawag na pagkakamali ko ito pero sinamantala ng matandang yon. Itong si Jose ay malapit sa eskwelahan sa bayan nakatira. Hindi sa amin, sa mismong bayan. Basta itong sinasabi kong bayan sa amin ay pabor sa bandang Samar. Napag-aralan ko na yung mga gagawin. Kulang na lang ang kulam. Kompleto na ako sa detalye. Hanggang sa noong sinusundo ko ang mga kapatid ko sa eskwelahan. May nangyari. Inabangan ako, Sir Seth. Sasakyan ng van ang pumarada bigla. At hinablot ako noon. May nakakita pero mabilis talaga ang pangyayari. Ang nasa loob ng sasakyang ito, nakabonet na tao. 4 sila. Sinasakal ako. Pinipilipit ang kamay ko. Nagpupumiglas ako noon.
Nanlaban pero 3 ang pumipigil sa akin. Driver po yung pang-4, Sir Seth. Pinaharurot ang sasakyan at dinala ko sa isang pasilidad. Tinabunan ng sako ang ulo ko. Binugbog at talagang napapaiyak ako nun. Nagtatanong ako sa kung ano ba ang kasalanan ko. Wala namang nagsasalita sa kanila. Lupaypay ang inabot ko nun. Hanggang sa hinimatay ako nang hindi ko na kinaya. Nagising ako pero nakatabon pa rin ang mukha ko nun. Nakaupo ako sa isang silya at nakagapos ang kamay ko sa likod. Merong nagsalita nun. Boses lalaki pero hindi ko kilala. Ang sabi, mautak daw ako. Kaya daw pinababantayan ng lupain dahil nga may kasaysayan na doon daw ibinao ng mga Hapon ng ibang nakulimbat na kayamanan. Matagal nang hinahanap ang kayamanang ito, pero hindi nakita. Kahit ginamitan pa ng mga instrumento gaya ng pangtukoy ng ginto pero wala daw. Wala umanong napala. At nung magbenta daw ako ng mga perlas, natuklasan na nakuha ko daw lahat yon. Na mga puntong yon, naguguluhan ako. Papanong nabanggit ang patungkol sa pagbabantay namin sa lupain? Hanggang sa naniniwala ako na may kinalaman na ang may-ari ng lupa. Pangalanan natin itong Sir Vic. Yun talaga'y naglalaro sa isipan ko. Nagpatuloy ito sa pagsasalita itong taong nasa harap ko. May sumaliksik daw sa bahay. May inilagay daw akong sumpa. Kumuha umano sila ng albularyo at tinanggal yung sumpang yon. Matapos matanggal ay hinalugog na nila kung saan naman nakapuslit ang kayamanan. Sa ilalim umano ito ng bahay. May hukay pero wala ng laman. May piraso umano ng barya na naiwan kaya pinaniwalaan na baka nilipat ko. Ultimong ang mga kapatid ko ay wala na doon. Saan daw ito nagtatago o saan ko itinago? 2 araw ka na dito sa pasilidad. Tinurukan ka ng gamot. Mabuti at pinakain ka kahit pa wala ka na sa katinuan. Pero hindi mo sinasabi ang gusto naming malaman. Eto na, humupa na yung gamot eh. Ngayon, sabihin mo sa amin nang makauwi ka na. Hindi ako nakapagsalita noon. 2 araw na pala akong naroroon. Siguro nilagong nila ako sa droga para isiwalat ang lahat. Yun yung pagkakaintindi ko eh. Pero wala pa rin silang nakuha sa akin noon. Bukod dyan sa pagtataka kong yan, papanong nawala ang kayamanan doon sa pinaglagyan ko? At bakit wala ang mga kapatid ko sa bahay? Doon ko naisip na siguro ang mga kapatid ko ang kumuha noon. Nagtatago ang mga ito. Baka alam nila ang lahat sa akin. Ito pa, Sir Seth. Tinanggal daw ang sumpa ng isang biyasa. Wala din akong ibang naiisip nun kundi si Mang Siranyo. Kasabwat nila ito. Isa siyang traidor. Sabi ko na nga ba may gagawin yon. Bigla akong sinikmuraan itong taong ito. Tinanggal ang sako ko sa ulo. Nasilaw ako gawa ng may liwanag. May nakatutok na ilaw sa mukha ko nun. Hanggang sa naaninag ko ang tao. Balbasin at mukhang kriminal talagang postura. Hindi lang yon. Nakita ko din si Jose at ang mga kasama nito. At sa likod, naroroon si Sir Vic at yung babaeng matanda na pinagbentahan ko ng mga perlas. Itong balbasin ay pangalanan nating Bermin. Sinakal ako na to at inilapit ang mukha nito sa akin. Sabihin ko daw kung saan ko inilagay. Pagkatapos nito ay pakakawalan ako at may pabuya pa. At dahil sa naiisip ko noon talaga na isinibat ng mga kapatid ko itong kayamanan, naging kampante ako. Nagkunwari ako, sabi ko ituturo ko sa kanila. Nasa lugar lang banda pero pakawalan muna nila ako. Huwag akong sasaktan dahil kapag nangyari yon, kahit papatayin nila ako ay hindi ko sasabihin ang lahat. Kinalagan nila ako. Sinakay ako sa van. Tanghali nun. Kasama talaga silang lahat. Ultimong yung may-ari ng lupa ay naroroon din.
Hindi nga ito makatitig sa akin na para bang nahihiya eh. Nang makarating sa nayon ay binaba nila ako. Maraming tao ang nakakita. Hinahagilap ko sa paligid ng mga kapatid ko. Baka kasi naririyan lang sa mga kapitbahay at nagtatago. Pero wala. Kaya dire-diretso na ako noon. Ang ipinagtataka ko lang ay nawala ang pananakit ng katawan ko. Ewan ko lang pero naniniwala ako na dulot ito ng mga gamit ni Melinda. Mula kasi noong basahin ko ng basahin ng nilalaman ay para bang lumalakas ako noon. May mga pasa pero nawala ang pananakit ng katawan ko. Nang makarating sa lupain, sinamahan ko muna sila kung saan ko natagpuan ang kayamanan. Tinanggal ko na yung kahon doon. Yun din kasi ang pinaglagyan ko ng kayamanan nang ilipat ko ito. Doon sa may pagitan ng dalawang bato, inalis ko ang mga tinambak ko. Sabi ko dito ko nakita pero maliit na kahon lang. Hindi naman malakihang kayamanan. Yun ang isiniwalat ko kasi nga may naiisip ako noong paraan. Susubukan kong linlangin na mga ito. Nagsalita si Bermin. Katabi ko ito habang sinisilip niyang butas. Ngayon, saan mo itinago ang mga yon? Parang ang laki naman ata ng butas na to kung maliit na kahon lang ang nakita mo. Siguraduhin mo lang Kung ayaw mong maniwala, nasa sayo yan. Umatas ka ng bahagya at huwag mo akong pinagdidilatan ng mga mata. Nasa bahay ko lang dinala. Magandang pinaglagyan ko at hindi ka agad ito makikita. Sabi niyo nasa ilalim ng bahay Baka yung hinukay kong paglalagyan ka sana ng mga isda yun. Nilagyan ko yun ng barya Naniniwala akong swerte to kapag baryang pilak ang nilagay bago pang semento. Kasama yun sa mga nakuha ko yung pilak. May ginto pa nga Tara na. Nagtungo na kami sa bahay. Kinuha ko ang 2 bareta ng ginto. Ang isa dito may tipak na. Inabot ko sa kanila yon tapos ang sabi ko, yung mga barya mga 5 ata ang bilang. Ibinenta ko na. Yung pera, nasa gilid lang din ng aparador. Huwag na lang nilang kunin yun gawa ng panimula namin yung magkapatid. Kahit yun lang magiging masaya na ako. Para na rin makabangon sa buhay. Tuwang-tuwa ang grupo sa ginto. Maliban sa matandang babae. Kay Bersamin at si Jose. Nakatitig sa akin na masama yun. Sila lang ang sa tingin ko'y walang tiwala sa mga sinasabi ko. Yung amo na si Sir Vic tuwang-tuwa yun. Kako pa. Wala nang perlas. Ubus na. Ilang mga piraso lang naman yun. Si Sir Vic nang nagsabi na ayos na daw yun. Malaking halaga na daw yun kahit 2 bareta lang. Hindi na daw nila kailangan yung pera ko. Sa akin na lang daw yun pero wag na akong tumira sa lugar. Sabay-sabay silang nagsialis sa bahay. Gumaan ang loob ko kasi hindi na ako pinakialaman. Pero hindi ako papayag na walang ganti. Ano yun, quits na lang? Binugbog ako Nagdulot ang pangyayaring ito ng matinding takot sa akin. Hinanap ko kaagad ang 3 kagamitan ni Melinda. Pero wala na ito sa pinaglagyan ko. Sa ibabaw lang yun ang aparador. Wala namang nabanggit patungkol dito si Bermin noong kasalukuyan akong sinasaktan. Kaya naghihinala ako na pati yun ay kinuha ng mga kapatid ko. Ang lulupit. Alam na alam pala nilang lahat nun. Nagkukunwari lang siguro yung mga ito na parang walang alam. Pero pasalamat pa rin ako kasi nga naisibat nila sa bahay ang mga gamit. Hinanap ko sila. Nagtatanong ako noon sa mga kapitbahay. Nagtaka pa nga yung unang tinanong ko. Bakit daw may mga tao tapos may mga pasapa ako noon? Binugbog ba umano ako ng mga ito? Sabi ko naman, may ibang tumambang sa akin. Hinatid lang ako noon dahil nga tinulungan nila ako. Wala namang nakakaalam sa kung saan ang mga kapatid ko. Hindi nga nila alam na 2 araw na pala akong hindi umuwi. Halos lahat ata doon ay natanong ko na. Maliban na lamang kay Mang Siranyo. Nagngingit-ngit ang paningin ko sa kanya. Galit na galit talaga ako. Bumalik ako ng bahay. Nang makarating ako ay nagulat ako dahil
Papalapit si Jose at Bermin. Hindi ko napansin. Paniguradong lumihis ang mga yun ng daanan. Nasa beranda na ako noon at nakita kong galing sila sa may likod. Pagkabungad sa tugkaran, sabi ni Jose, alam daw nila na hindi lang yon ang nakuha ko. Ayon umano sa pagsusuri, maraming kayamanan ang ibinaon. Isang indikasyon daw yung pinaglibingan. Walang puntod daw yon. Matapos makapagsalita nitong si Jose ay umakyat naman ng bahay si Bermin. Sinabi noon na kapag nalaman niya daw na nagsisinungaling ako, papatay na ko ng tuluyan at isasama ang mga kapatid ko. Alam mo, Jose, halata namang nagsisinungaling ito eh. Bakit wala dito yung mga kapatid niya? Di ba nga pati kayo na mga kasama mo nagtataka kanina? Wika ni Bermin kay Jose. Pumanhik na rin si Jose noon tapos pinakitaan ako ng baril. Baka tutukan ako nito tapos pumutok na rin baril kapag kinalabit eh. Bata, ligtas ka ngayon pero aaligid pa din kami sa'yo ah. Wala ka na magagawa. Sabi ng biyasang tumulong sa amin ang tanggalin ng sumpa dito ay basag na daw yung pagiging may karunungan mo. Saan ka nga ba natuto niyan? Importante pa ba yun? Nabasag di ba? Ano bang dapat niyong malaman doon wala na. Umalis na kayo. Wala na kayong makukuha sa akin. O baka naman gusto niyong kunin yung pera. Bahala kayo. Kunin niyo na nang matahimik na yung mga kaluluwa niyo. Aba kinuha nga. Hindi naman ako pumalag. Umalis na sila. Pero binalaan ako nun. Tandaan umangno ang mga sinasabi nila nun. Hindi nila ako tatantanan. Pahintu-hintu pa ang mga yon habang papalayo. Paulit-ulit na tinititigan ako. Sinigawan ko naman na nag-aaksay lang sila ng oras. Pagkatapos noon ay wala akong ibang ginawa kung hindi hanapin ang mga kapatid ko. Inabot ako ng gabi sa kakahanap sa kanila. Hanggang sa naalala ko si Mang Siranyo. Nagpantig ang tenga ko. Kumuha ako ng itak at sinugod ang bahay niya. Gaya ng sinabi ko, nasa nayon banda pero nakakubli ang bahay nito sa gitna ng maraming saging. Maliit na bahay lang. Isang kubo ito na kwadrado at may bakuran. Pagkabungad ko doon ay tinawag ko kaagad ang pangalan nito sa labas. May ilaw galing sa lampara. Nagsisisigaw talaga ako na tinahamon ko ito ng patayan. Dagdag pa, isa siyang traidor. Mura ko ng mura at kinakalampag ko pa noon ang bakuran. Pero nagulat ako dahil may sumilip sa bintana niyon. Alam niyo ba kung sino yung nakita ko? Si Manny. Pumasok ako ng bakuran. Pagsilip ko sa pinto, nakanganga si Joey habang nakatitig sa akin noon. May kanin pa yung bibig niya. Si Mang Siranyo naman ay nagsasandok ng kanin sa kaldero. Kumakain sila. Mabilis na lumapit sa akin si Manny tapos niyakap ako nito ng pagkahigpit-higpit. Hindi ako nakapagsalita. Bakit naroroon sila? Ibig sabihin mali ang nasa isip ko noon. Hanggang sa nagsalita si Manny at ang sabi, sinalubong daw sila ni Mang Siranyo ng papauwi galing eskwelahan at pinadiretso sa bahay ng matanda. Noong araw na dumalaw ako at nagbago ka, minarkahan kita para masubaybayan ko ang presensya mo. Markado kita oy. Kapag may masamang naganap makikita kita sa pangitain ko. Hanggang doon lang. Kaya naman kinuha ko kaagad ang mga kapatid mo nang malaman kong nasa delikadong sitwasyon kayo. Aba, may natuklasan ako dito sa mga bata. May kayamanan ka daw na ibinaon sa silong. Nagdududa ako na baka yun ang dahilan, kaya yan. Naririyan sa gilid yung kayamanan. Hay, saan ka ba nakatingin? Nasa dingding ang kahon Sandamakmak pala yan. Ang dami. Kasama yan sa 3 gamit sa pagkakaalam ko. Tama ba? Yung mga gamit mo dinala ko na rin. Pabalik-balik ako sa bahay nyo. Ang bibigat pa naman ang dalahin. Hindi ko pinapasok ng paaralan yung mga kapatid mo.
Ilipat mo na lang siguro sila ng eskwelahan. Binalot ang buo kong pagkatao noon ng kahihiyan. Masakit pa sa sampal ang kahihiyang yon. Pinagdudahan ko pa yung matanda na yun na nga't ito ang tumulong sa mga masasamang tao. Pero mali pala ako. Ito pala ang tumutulong sa amin. Hindi din hakog o garapal dahil iniingatan pa yung kayamanan. Hindi ka ba aakyat dito? Magtititigan na lang ba tayo? Hamon ka ng hamon eh. Hindi mo ako kaya kahit pa malalim yung karanungan mong taglay ha. Naaalibadbaran ako sa'yo. Pumanik ka dito at baka may ihambalos ko pa sa'yo tong sandok. Bitayin kita dyan eh. Parang basang sisiw ako noon na pumapanik ng bahay. Hinainan pa ako ng kaning mais tapos 2 toong isda. Kumain daw ako kasi nga mukhang pumangit daw lalo ang itsura ko noon. Pasensya ka na, Manong. Maraming salamat po. Akala ko ikaw yung nagtanggal ng sumpa doon sa bahay. Akala ko tinabla mo ako. Baliw. Sinabing kulamin mo eh. Ang tagal mong nagmasid. Nasusubaybayan kita kaya alam ko. O ano, naunahan ka. Dami mong pasa oh. Kaya mo't dadagdagan natin yan mamaya bago paggamutin. Sinermonan ako ni Mang Siranyo. Parang tatay namin ito. Hindi naman ako makakibo kasi nga lahat ng sinasabi may saysay. Natapos na lang kumain ang mga kapatid ko at natulog pero hindi pa tapos si Mang Siranyo sa kakasermon. Naroroon na kami sa may labas nun. May tambayan ng matanda sa gilid. Lantay lamang ito na nasisilungan naman ng bubong sa kabuuan ng bahay. Sus Maria Josep, mag-isip ka ha. Yang mga kapatid mo ay walang tigil yan sa pag-iyak kung hindi ka na bumalik. Kahit sabihin kong buhay ka pa ay hindi naniniwala. Nga pala, nabanggit mo na din na may bumasag sa sumpa bakit hindi mo alamin kung sino? Salamat naman at iniba mo na yung paksa. Puro ka na lang sermon eh. Tagal mo namang manahimik kasi. Paano ko po ba malalaman kung sino yung bumasag sa sumpa? Ay nako! Alam mo doon sa bahay malalaman mo naman yan. May karunungan ka. Sumpa lang ang nabasag. Yung mga gamit mo ay malalakas pa rin. Nandyan sa kahon. Ikwintas ko lahat yan sa'yo. Gusto mo? Dagdag ni Mang Siranyo ay bago ko daw gawin ito. Isibat ko muna ang mga kapatid ko. Pero sabi ko naman ay ligtas siguro sila habang nasa bahay ng matanda nun. Hindi kasi magiging madali ang paglipat. Pumayag naman ito. Siya na daw ang bahala pero nagpatuloy pa rin sa sermon. Ultimong nakahiga na ako noon nagpaparinig pa rin. Parang gusto kong sakalin Ayaw manahimik. Kinabukasan, inaalam ko kaagad ang sumpa doon kung sino ang nagbasag. Nagritual lang ako. Ibang pamamaraan yon. Ritual na may pagtatawas. Tawas tapol pa rin ang gamit. Maraming beses na akong nakarinig ng kwento na may tawas tapol na nakalakip. Ibig sabihin ay mabisa talaga ito. Nalaman ko kung sino. Kaanak noong matandang babae na bumili sa mga perlas. Alam ko din kung saan nakatira. Isa itong lalaking biyasa na katulad lang din ni Mang Siranyo. Dapat pala yun na lang ang ginawa ko noon habang sinisiyasat at inaalam ko yung mga umaaligid sa bahay kung anong mga pangalan at saan nakatira. Mas madali kaysa puntahan pa sa kani-kanilang mga bahay. Pinatay ko ito sa pamamagitan lamang din ng pamamaraang nakalakip sa libro. Suot ko noon ang kwintas na may diamante at hawak ko pang ribulto. Pantok ang tawag doon. Doon ko lang ginawa ang lahat sa bahay namin. Nakikita ko pa nga noon na may umaaligid. Sunod kong pinunteriya si Jose at Bermin. Bagsak ang mga ito. Hindi ko kinaawaan Nadala na ako. Tapos yung babaeng matanda naman pinatay ko din. Si Sir Vic, pinarusahan ko ng gusto. Mabait sa harap pero may nakatagong lihim na kasamaan. Inunti-unti ko yon. Pinahirapan hanggang sa mabalda ang katawan.
Hanggang doon lang dahil nga kahit papano may naitulong din sa amin yon. Natapos ko ang lahat sa loob ng 1 buwan. Hindi ako sumibat sa lugar. Doon lang kami sa bahay ni Mang Siranyo. Paparating na rin naman yung bakasyon nun. Pinatapos ko na muna ng pag-aaral ng mga kapatid ko sa taong yon. Habang nangyayari naman ito ay nagpapatayo na ako ng bahay malapit lang din sa lugar. Mga 10 kilometro mahigit ang layo. Sinama ko si Mang Siranyo nung lumipat na. Malaki ang utang loob ko sa kanya. Hindi mapantayan yung pagligtas niya sa mga kapatid ko. Pinalasap ko talagang sarap sa buhay ng matandang yon. Lumipat kami. Wala naman ang nanghamak sa kabutihang palad. Siguro'y sila lang Jose ang nakakaalam sa kung ano ang meron sa amin nun. Patay naman na mga ito maging yung babaeng matanda. Kaya wala nang hahabol pa. Hanggang sa ngayon ay naririto pa rin ako. Si Mang Siranyo ay pumanaw noong taong 2019. May asawa na ako, gayon din ang mga kapatid ko. Pero magkakatabi lamang kami ng bahay. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko, Sir Seth. Maraming salamat po.